Bakit nga ba natatakot ka magiging chief engineer? Dahil nga ba dito sa mga paperworks, third party inspection, port state, audit, bunkering, fuel calculation. Ito rin yung ito rin yung mga dahilan kung bakit ako tumagal as second engineer. What's up, kabayan, kabaro? Kung nasaan ka man ngayon sa mundo, magandang araw or magandang gabi. Welcome sa aking YouTube channel. Sa video ito, gusto ko lang i-share kung bakit tumagal din ako as second engineer. Sana makapag-encourage sa'yo yung video na ito, yung kwento ko, para tanggapin mo na kung ikaw ay matagal ng second engineer din at meron pagkakataon na operan ka ng promotion. Go na! Alam kong kayang-kaya mo rin yan. Ito'y base lamang din sa aking personal na experience. Kahit anong posisyon naman, kung galing ka sa isang certain rank, paakyat ka sa higher posisyon, kasama na dito yung kaba, yung pag-aalala. Kaya kung walang nag-encourage sa'yo or walang taong gustong mag-push sa'yo para tanggapin mo yung posisyon, minsan dito nagbabago yung isip mo na pabayaan mo na lang, manatili ka na lang doon sa dati mong posisyon. Yung first vessel ko nung second engineer na ako at saka second vessel, naalala ko pa yun nung chief engineer ko dati. Ini-encourage na akong maging chief engineer. Sabi niya, bibigyan niya ako ng promotion, pero sabi ko, tama na. Masaya na ako dito. Dahil nga, nasasamahan ng kaba. Dahil sa isip mo minsan na napakahirap yung trabaho ng chief engineer. Pero sasabihin ko sa iyo, hindi. Sana makapag-encourage sa iyo yung video na ito para makapag-isip-isip ka kung matagal ka ng second engineer. Tanggapin mo dahil sabi ko nga, lahat naman ng ito, yung trabahong paperworks, yung bunkering, fuel calculation, matututunan mo basta bigyan mo lang din ng time, pag-aralan mo at bigyan mo ng effort. Kayang-kaya mo yan. Pero dito sa chief engineer, talagang malaking pinagkaiba niya sa second engineer kasi syempre you are now the department head. Dito marami ka ng bagay na dapat alamin. Very stressful din talaga yung buhay chief engineer minsan. Lalong-lalo na kung masampa ka sa mga lumang barko na problematic. Katulad nito, yung barko na ito. Mag-4 na buwan na kami dito pero hanggang ngayon continuous yung maintenance, continuous yung repair dahil ang daming problema sa machineries ng barko na ito mula nung makuha namin sa ibang management. Kasama na dito yung pakikisama mo sa tao, pakikisama mo sa kapitan. Kung hindi kasi maayos yung relasyon nyo rin ng kapitan mo, dagdag stress din yan sa'yo kasi lahat ng kilos mo magiging parang napipigil yung galaw mo dahil nga binabantayan mo rin yung kapitan, lalong-lalo na kung talagang ayaw din sa'yo. Kaya iwasan mo na sana magkaroon kayo ng gap sa kapitan para maging smooth yung trabaho mo at mas maganda rin yung samahan nyo, pati samahan ng barko. Kaya kung ikaw ay matagal ng second engineer at may pagkakataon na ma-promote ka o binibigyan ka ng break para maging chief engineer, panahon mo na. Sana makatulong itong video na ito at maka-encourage sa'yo para tumanggap na sa posisyon bilang chief engineer. Dito sa chief engineer posisyon, pag nandito ka na, isang bagay din na dapat mong bantayan, yung mga plant maintenance
lalong-lalo na sa mga machineries. Kasi once na nagkaroon ng audit, kung hindi updated yung plant maintenance mo at nagkaroon ng deficiency, ibabalik din sa'yo ng opisina, ikaw din ang gagawa. Kaya habang maaga pa, total may mga ibang engineers naman, paggawa mo sa kanila o pagtulungan nyo para smooth yung trabaho mo. At saka para na rin sa barko, para walang mga makitang deficiency, at least magiging maayos yung record mo. Shout out nga pala kay Sir Chief Engineer Joselito Linaban, kay Chief Engineer Rogelio Frase at Chief Engineer Maximo Timbal. Have a safe voyage always, mga sir. Sana wag mong kalimutan pindutin yung subscribe button dito sa baba. At pakipindot mo na rin yung notification bell para updated ka sa aking mga video. Maraming salamat.